Ngayon ay pagsasanayan natin kung paano mag-multiply ng fraction. Ganito lang ang kailangang gawin. I-multiply lang ang numerator sa numerator at ang denominator sa denominator. Ganito ang mangyayari. 2 times 5 is equal to 10. 3 times 6 is equal to 18. Ngayon, maaari mo siyang i-reduce sa pinaka-lowest equivalent fraction or lowest term. Pwede mo siyang i-divide ang numerator at denominator sa 2. 10 divided by 2 is equal to 5. And 18 divided by 2 is equal to 9. Kaya eto na ang iyong magiging pinaka-final answer. 5/9 or 5/9. Ngayon naman, dito sa pangalawa, 3/4 times 2, 8. Ganon din ang gagawin natin. I-multiply din natin yung numerator, 3 times 2 is equal to 6. 4 times 8 is equal to 32. Ngayon, pwede natin siyang i-divide ang numerator at denominator sa 2. 6 divided by 2 is equal to 3. And 32 divided by 2 is equal to 16. Ito na ngayon ang ating magiging final answer. Dito naman sa pangatlo, 3/8 times 4/3. I-multiply uli natin yung numerator. 3 times 4 is equal to 12. At 8 times 3 is equal to 24. Ngayon, maaari natin siyang i-reduce sa lowest equivalent fraction. Maaari nating i-divide yung 12 at yung 24 sa 12. 12 divided by 12 is equal to 1 and 24 divided by 12 is equal to 2. Kaya ang ating magiging pinaka-final answer ay 1/2. Ganyan kung papaano mag-multiply ng fraction. Laging tatandaan, kinakailangan upang maging mabilis, kabisado natin ang ating multiplication table. At lagi nating paghuhusayan sa pamamagitan ng laging pagsasanay.